Whether supporter ka ni Inday or hindi ka supporter ni Inday, si Inday ang laman ng telebisyon at laman ng mga balita. Distracted lahat ng mga tao. So, please always remember that this impeachment process, while it is important for those people who voted Inday as Vice President, wala namang problema doon, huwag nating kalimutan na ang BICAM ay mangyayari sometime in December 9 or December 10. Nagkaroon na ng meeting para sa 2025 budget last week in which nag-defer yung mga senators. I think that includes Senator Bongo, na sinabi nila na hindi po pwedeng desisyonan ang budget ura-urada, that they need time in order to study and review yung budget. Kasi maraming pinagtatanggal yung maraming pinagtatanggal yung Senado na part ng budget na sinubmit ng HOR. So ngayon, kailangan pagka pinagbangga nila yan, mag-agree sila doon sa mga pinasok ng approve ng House of Representatives at saka yung mga tinanggal nila sa budget deliberation ng Senate. Isa sa mga pinaka-controversial na item dyan ay yung AKAP. Kasi yung AKAP na yun, hindi naman yun sinuggest ng DSWD. Yun ay galing sa House of Representatives. Ito nga yung ating problema dahil ang ating legislature ay walang habas na nag-i-insert ng pera sa national budget. Yan po kasi ang spasyo sa nakawan. Okay? Yan po kasi ang spasyo sa nakawan. There is a violation of separation of powers dahil dyan sa sangkaterbang na insertion na yan. And at the same time, we wouldn't be able to monitor how the money is spent. Kasi kung kunwari katulad niyan yung AKAP, magkano yung AKAP na nila? Let's say 39 billion, sabi ni Malu Ancheta. Okay, 39 billion. Hindi naman yun pinropose ng DSWD. So ngayon, yung 39 billion nakapasok sa budget ng DSWD. Hindi naman nila pinropose yung programa na yan. So paano yun i-implement ng DSWD? Ang nagpasok niyan, Congress. Hindi syempre, hayaan mo si Congress na gumasta ng pera. Siya magde-decide kung paano gagastahin. Pero nandun siya sa tab ng DSWD. So ipapamigay yan ni Tamba sa kung sino man niya gusto, maaring gamitin niya as carrot para dun sa mga gusto niyang mangyari sa House of Representatives para magsunuran yung mga aso niya dun. Ngayon, since hindi naman yan kasama dun sa programa ng DSWD at ang gagastos niyan is si Martin Romualdez, paano nangyari yun? Hindi ka naman executive, bakit ikaw nag-i-implement ng project ng DSWD? Sana meron tayo mga patriotic lawyers na things like this kasi nangyari na to sa 2023 at 2024 budget Sana merong mga nagko-question ng ganyan sa Supreme Court kasi pork barrel yun So talagang itong AKAP na to, itong budget insertion na to, this is really something that we should monitor. Ngayon, dahil nga magiging sobrang madrama, sobrang maingay at magiging sobrang madodominate ang airwaves, ang cyberspace, ang mainstream media, ang traditional media, ma-overwhelm talaga yan ng mga impeachment news ni Inday. Of course, Inday is important. But at the same time, mas importante po yung pera ng bayan. Mas importante po yung pera natin. So, kung nakita nyo yung timing, itong impeachment, kailangan nila itong aksyonan within 10 business days Pagkatapos, ito namang sa BICAM ng 2025 budget, around December 9 or 10 daw sila magkakaroon ng meeting. So alam mo yun, parang mukhang isasakta nila na may ganap sa House of Representatives pagkatapos saka silang magba-BICAM. Hindi sila nagbigay ng definite date Nakita ko na report ng Philippine Star, sinabi ni Grace po, 9 or 10 daw yung BICAM. Huwag po nating kalimutan na dapat isigaw natin ang transparency sa bicameral deliberation ng 2025 budget. Hindi nyo dapat ito nililihim. Ito dapat ang hindi confidential. Dito kayo dapat nagsisigaw ng transparency. Ayan, Shelo Magno, Heidi Mendoza. Dito kayo dapat nagsisigaw ng transparency. National budget itong pinag-uusapan ang problema kasi sa inyo, sigaw kayo ng sigaw sa transparency sa isang bagay na hindi naman talaga magiging transparent. Kagaya ng confidential fund. Diyos ko po, dami-dami kong kakilalang taas-taas ng pinag-aralan, tatanga-tanga. Gusto nyo ng transparency sa isang bagay na by its nature is not really transparent. Di ba?
Itong impeachment na ito, gagamitin nila ito as a smoke screen para hindi natin masyadong pansinin yung mga ilulusot nila na budget. And I can't help but think yung Makabayan Block, yung Akbayan, yung December 2 na filing at saka yung December 4 na filing. I think they are part. Yung kumbaga parang isa sila ang naatasan. Sige nga, guluhin ninyo ang usapan sa kay Inday, tapos paingayin nyo yan ng bonggang-bongga para makapagnakaw tayo sa budget. Ngayon, maniniwala ako dyan sa Makabulsa block na yan na kung ang inyong intention is really clean dyan sa impeachment na yan, there are two things that you have to do. First, you also file impeachment against Bongbong Marcos. Ba't di kayo nagpa-file ng impeachment kay Bongbong Marcos? Eh, yan naman ang numero unong kaaway ninyo. So, huwag nyo kaming bullshitin na concern kayo sa bayan at gusto nyo na mawala si Inday Sara, pero hindi kayo concern na si Bongbong nandyan pa. Ang gusto nyong i-impeach Vice President. Bakit? Ano bang dinidesisyonan ng Vice President? So ngayon, yung Makabayan Block na yan, kuno, okay? AKA Makabulsa Block, they are actually part of this charade. Kayo ang naatasan na guluhin ng usapan para yung mga magnanakaw, makapagnakaw dyan sa BICAM. At hindi ako naniniwala na seryoso kayo sa intensyon ninyo kasi nga po, number one, bakit hindi nyo finailan ng impeachment si Bongbong Marcos? No sincerity because you did not file impeachment case against Bongbong Marcos. Hindi ba dapat ang una nyo i-impeach yung presidente? At saka what's stopping you na i-impeach ang presidente at saka ang vice president? Kayo nga ang sigaw ng sigaw dyan, Marcos Duterte, walang pinagkaiba. Di ba yan ang sigaw ninyo? Bakit ngayon si Inday Sara lang ini-impeach nyo? Plastic. Plastic kayo. Yun ang long and short of it. Okay. The second badge that Makabayan Block is not sincere dito sa ginagawa nila is because sigaw kayo ng transparency. Di ba? Minangarag nyo si Inday dahil sa 125 million na confidential fund niya. Bakit kayo hindi sumisigaw ng transparency for the 2025 national budget? Kasi may parte kayo doon, may part kayo doon. Pag nailusot ang mga insertions ni Tamba, meron kayong katkong doon. Ganun lang kadali yun. Ganun lang yun kasimple. So, sa totoo lang, hindi ako naniniwala, and kahit ano pang paliwanag nyo dyan, kung hindi kayo consistent dun sa prinsipyo ninyo at pinaglalaban ninyo, tae lang kayo. Tae lang kayo. Ang lakas-lakas yung kayo Makabayan Block, gusto niya transparency, kineme, accountability, kineme. We're talking about the national budget. Dapat nga naglalabi kayo dyan na dapat live stream yung budget deliberation na yan Hindi nyo gusto na maging highlight ng December ang bicameral deliberation ng national budget because meron kayong share sa katkungan kung maipapasok ni Tambi yung mga insertions niya. This is really an orgy to the highest level, guys. So that is why, yung mga sinasabi ko nga dyan na mga ang hirap-hirap manood kasi inaano na si Inday Sara, kineme, ganyan. You know, chill. That's what they want you to do. To be so affected, alam nyo naman, emotional ang mga tao, emotional ang mga Pilipino. Of course, we want Inday to be protected. Papanoorin natin yung impeachment ni Inday, huwag kayong mag-alala, imo-monitor natin yan. Pero at the same time, huwag niyong kalimutan at i-monitor natin ang bicameral deliberation ng 2025 national budget. They were able to do that like thief in the night. So, ngayon, yung mga intellectual pinks dyan, sa totoo lang, kaya wala akong respeto sa inyo at sa politika ninyong amoy tae kasi hindi kayo consistent. Galit na galit kayo sa 125 million na confidential fund ni Inday. You want to know to the last cent kung paano napunta. You even want to know kung sino yung mga informant na binayaran. Kung di ba naman kayo mga tangat kalahati dyan. Informant, gusto nyo malaman kung sino? Nakita nyo yung pinost ko na police intel na pinatay? Alam nyo, yung mga informant po at saka yung mga intelligence officer, yung mga paa niyan, yung kalahati ng mga paa niya, nasa hukay. Because of the intelligence work and confidential nature of their work. Pagkatapos, kayo dyan sa Congress, gustong-gusto nyong malaman at gusto-gusto nyong bulat-latin kung paano ginastos ni Inday ang confidential fund niya. When the very nature of it
is really not transparent. You are barking up the wrong tree. Kayo, mga pink, mga yellow, mga batang hindi alam kung ano ang confidential fund. Matanda, bata, naengot at hindi nag-deep dive dun sa balita. Huwag po kayo manatiling tanga. Ginagago po kayo ng House of Representatives. Ginagago po kayo nung committee ni Joel Chua. Kayo dyan sa House of Representatives, mga wala kayong honor dyan. Sige, ipa-NBI nyo ako, mga putang ina ninyo. It doesn't change the fact na wala kayong honor dyan. Simply because the questions that you are asking in the committee are unintelligent. Niloloko nyo po yung taong bayan. It is not your job to audit. Your job is to legislate. Napakasimple lang po nito. Kung talagang concerned kayo sa legislation ng confidential fund, you would need at least several bases on how the confidential fund is being spent. You cannot just look at the confidential fund of the Office of the Vice President. And please, sa lahat po ng nasa distrito ni Joel Chua, wag nyo na pong iboboto si Joel Chua. Kasi kung nasa Congress po siya at ganitong paggagawin niyang panay kabobohan, does he represent your voice? Itong ginagawa niya sa Congress ngayon? Itong mga tanong niya? Itong pagsasayang ng pera para dyan sa inquiry na yan na wala namang silbi para sa buhay ng mga Pilipino? Is he representing your voice in 3rd District of Manila? Yung nga may umakyat nga sa TikTok ko nung isang araw. Sabi niya, naku Miss Joey, ako sa kami dito sa 6th District, talagang sinusukan na namin yung si Benny Abante. Speak up! Speak up! Ginastos ang budget, 11 days lang, yung mga ganyan. Magkano ang budget ng isang opisina? Ang budget ng Office of the President is 10 billion. Kung kunwari, anong petsa na? December na. Ano yung budget utilization nila ngayon? Let's say sabihin natin ang budget utilization niya is at 90%. So sabihin na natin na nasa 9 billion yung kanyang nagastos. I-divide natin sa per day. So ngayon, pagka kunwari 9 billion, dinivide mo to 11 months. So huwag na natin isama yung December 1. So 27 million per day ang gastos ng Office of the President. Kung gagamitin natin yung logic ng mga pink, hala, 11 days ginastos ang 125 million. Oh, edi dapat nanginginig rin kayo sa 27 million per day ang ginagastos ng Office of the President. On its face, dapat magulat na rin kayo. 'Di ba? So, ganyan ka-crazy yung logic no? 125 million, 11 days lang ginastos. Office of the President nga 27 million ang ginagastos per day since January 1, 2024. Ba't di kayo nagwawala, 'di ba? Ba't di kayo nagwawala? Ayorn! Ganun yan mga pink! Diyos ko! At sa lahat ng mga gigil na gigil sa 125 million ng 11 days, yung ganong klaseng expenditure is not questionable if it is part of your expenditure program. Kung nakaprogram yan at gagastos ka talaga ng ganyang amount for a period of time, edi okay yun! Ganun yun! Okay? You know, I think that the House of Representatives and the Senate, hindi rin naman talaga nila sure kung paano tatakbo yung impeachment. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung impeachment, that is a matter of let's cross the bridge when we get there, ganon. Hindi talaga natin malalaman kung paano yung takbo niyan until nandun na tayo. Itong sa impeachment, yung grupo ni Risa, nag-file December 2. Yung the rest ng Makabayan Block, nag-file December 4. Mukhang nag-aaway sila ngayon! Nung pinakinggan ko yung press conference ng Makabayan Block, tinanong sila ng reporter, bakit hindi pa po kayo nagsama nung akbayan? May problema ba? Ganyan-ganyan. Tapos sabi gano'n ni Franz Castro, iniintriga mo kami ganyan-ganyan. Huwag na natin pag-usapan yan. Sabi gano'n ni Franz Castro. Willing ba ang sir, Makabayan to work with Akbayan considering yung history ng dalawang grupo? And pareho naman kayong on the side of in favor of impeaching Vice President. Ulit yung mga willing ba yung ano ulit? Well, di natin pag-uusapan yung ideological. Magkaiba talaga yun. Linawin natin yon. Pero kapag merong pareho naman ng mga usapin, issues, madalas naman nagkakasama. Halimbawa, kahit na nga doon sa, sa kalsada. Thank you.
Hindi niya sinagot, ano? Mukhang magkaaway si Rizzo at saka si Franz. Ay, wala namang problema. Pwede naman kami magkasama. Bakit nga hindi kayo magkasama ngayon sa impeachment? Di ba? Bakit nga hindi kayo magkasama? Gusto niya ipa-impeach si Inday, di ba? O ba't di pa kayo nagsama? There is trouble in the mountains.